Hello guys, this is Peter Didopek and kaka-repair ko lang ng amplifier na to kay Rapi. Shout out kay Boss Rapi. And sira yung MOSFET boss at saka fuse. Saka ito rin, MOSFET at fuse. So, and also papalitan ko na rin yung volume. Kasi yung dito medyo scratchy na siya sa output. Medyo siya may scratchy. Kasi babad talaga to. Sobrang babad. Now, I created this video para sa nakita kong video na i-post sa social media, and with regards sa amplifier nila na C50, KKC50 na nag-clip kahit walang load. Okay. So here for introduction, so this is the blue probe for the positive rail monitoring, and purple probe for the negative rail. Tsaka yung yellow is output mismo ng amplifier. Doon ko lang nilagay yung probe. Yan. So para may monitoring din natin dyan. Okay. So as you can see, walang naka-on. Ay, tanggalin na natin to. Okay. Let's move this one para wala talagang load. Here. And then connect the ground here. Okay. So we have unloaded output. So walang load. Volume natin. So explain ko muna yung report kung ano tong nakikita natin. Kasi hindi naman lahat alam to eh. Diba? So yung yellow is output mismo na lumalabas sa amplifier. Wala. Okay. Tanggal. Yung yellow is mismong output ng amplifier. Yung blue is yung positive rail. Yung parang hagdan na yan. So, stepper yan. Okay. Ito yung lowest rail. Yan. Yung unang supply niya. Pag need na, before clipping, nag-trigger na yung stepper niya to introduce the second rail and the third rail. So basically, ito yung supply niya. So based on 100 volts per division, ito yung square. So 1, 2, we have 200 plus something. Per 200 plus DC positive, 200 plus. So around 400 volts plus DC. Pero yung concern natin is only this yellow and the blue. So yung gap na maliit dyan, ito is indicator na hindi pa umabot yung yellow output sa pinakataas na supply niya. Pag umabot na yan, it will goes to clipping. Yan, clipping. Unloaded, di ba? Nagki-clip. Unloaded, yeah. Clipping. So, it is true. So, kahit anong brand, kapag ganito yung design, kapag hindi rin naka-activate yung limiter, kahit limiter niya, may maximum na tolerance eh. Mag-clip talaga yan, eventually. And, sa KKA, never namin tinatanggal yung clip indicator kasi for the main purpose, para meron namang makita yung sound tech na may clip. Yung ginagawa ko lang sa aming indicator is hininaan ko yung ilaw niya. Pero same pa rin na nagki-clip yan. Kasi wala ka nang magagawa doon kapag
sumagad na yung output mo sa supply, eh talagang eventually clip yan. It will clip. Whatever you will do, wala kang magagawa, clip talaga. Unless you are doing a force limiting. Yung sa mga C50, ganun, yung mga tie amp namin, force limiting yung design sa Class G namin. So hindi ka aabot talaga ng clipping kasi magpo-force limiting yung amplifier. So no choice. Pero sa mga ganito, iniiwasan kong mga ganun kasi mas malakas pag ganito yung style. So to answer the question or the issue, yes, obviously kahit anong brand, unloaded man o wala, talagang mag-clip yan kasi tumama na yung output mo sa rail. So may ibang possible problem is mababa pa yung supply, tapos tumama na yung putol or sira yung ano mo, sira yung stepper mo. Ayan, dito lang nag-clip ka na, hindi pa yung third, so may problem sa circuit. Mababa pa lang supply, example dito lang 100 volts lang. Pag nag-step up to, nasa 150, diba? Ayan, 150 o 57, yan, clip na yan, mag-indicate ng clip. So no choice, talagang ganon. Kung gusto mo, yung ibang brand, kaya yung ibang brand, sa pagkakaalam ko lang, ginagawa na, pinuputol na lang nila yung clip o yung LED na hindi na umilaw. Ganun. Pero sa akin, hindi ko na ginagawa yan. Ginagawa ko is hinihinaan ko yung ilaw para yung tech lang mismo ang makakita sa malapit. Kasi nakakairita din tingnan yung clipping, di ba? Kung mga ganitong clipping, hindi naman ganong harmful yan. Ganyan. Pero pag sobra na, it's your risk. Talagang masisira yung speaker mo dyan. Nakakasira yan. Ayan. Output. Single channel. Super clip. Super clip na. Single channel pa lang. Super clip. How much more kung naka-bridge, diba? So, I hope naintindihan nyo. Tsaka yung issue ng mga yung ganito, pwede na mahinaan yung clip indicator, diba? Pero ganun pa rin. Kung anong lakas ng amplifier mo, ganun pa rin. Wala ka na magagawa yun kasi ito yung source. Kung saan lang kaya yung source mo, yung supply, doon lang talaga. Wala tayong magagawa. Pag masakit sa mata talaga yung clip, either two option, mahinaan yung ilaw or putulin. And I don't really recommend na putulin. Kasi wala na tayong indicator na ayun, sumagad na. Voltmeter is only for experience basis. Bakit ko sinabi? Example, nakapag-service tayo, nakapag-setup tayo. Unang setup natin, 50 volts, no problem, diba? All night long, no problem. Music, 50 volts, no problem. Pero inangatan natin yan sa 100 or 150, nasunog yung speaker, diba? Lakas sa music lang, mga ganito. So 100, lakas na yan sa music eh. Sunugan ka eh. Gagawin mo, hinaan mo, huwag mong balikan yung nasiraan ka. Yan, ito sa 70, 80, ganun. Pag na-confirm mo siya na okay, may monitoring ka, alam mo nang nakikita mo pa yun, di ba? So that's the only purpose, may monitoring ka. Ito naman yung clip indicator is for clip detection or clip indication. So monitoring din yan. Pag ayaw mo mag-monitor, gusto mo lakas-lakas lang hanggat masira yung amplifier, nasa sayo yun. It's your own happiness, it's your amplifier. Okay?
Okay? So, I hope maliwanag. Amplifier can clip without load. Okay? How much more may load? Diba? Eh, wala nga yung load, nag-clip. Okay. So, that's it guys. Masyadong mahaba na yung video. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe to my Video Dito Tech Power Amplifier YouTube channel. And this is your tech. And masasabing Happy New Year and God bless us all.